Shocking ito. Kakapasok lang breaking news, tunay na dahilan nilabas na. Ito ang alas BBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Magandang araw mga banateros. Ito pala ang dahilan kung bakit... Ayan, bago natin simulan ng video, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses, no? At sa video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Banat Bay. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang YouTube channel ni Banat Bay. Ayan, pakibisita mga katunay. At siyempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs na nilalabas ni Sir Banat Bay. Ayan, syempre, Banat Bay ha. At ang Banatero, syempre, huwag nyong kakalimutang panoorin at pakinggan. Talagang okay talaga. Talagang dyan talaga yung mga real talkan. No? Pag yung mga Banateros yung nagsasalita, real talk lahat ng mga sinasabi. Tuloy natin. Ayaw na ni Marcos na ituloy yung impeachment. Naku po. Mukhang mapapahiya ho. Nako. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Hindi, alam nyo mga kababayan ha, kayo nga, gusto ko marinig ang inyong opinion. Sa tingin nyo, talagang ayaw na matuloy ni Marcos dahil mapapahiya sila? Dahil sa bagay, wala na talagang sumusuporta dyan. Siguradong una-una, alam natin, sure tayo, with all of our hearts, sure tayo na wala hong hindi ko ka-convict yung ka-impeach, sorry, not convict. Ka-impeach yung mga binigay ho ng dahilan dito ng mga congressman para matanggal ho si Vice President Sara Duterte. Hindi, totoo yun, no? Hindi naman talaga wala akong makitang impeachable grounds kay BP Sara. 'Di ba? Para sa akin kasi ang napansin ko rito, 'di ba? Parang politika lang 'to tayo mararamdaman natin kung talagang ka-impeach talaga si BP Sara. 'Di ba? Sa mata pa lang ng taong bayan. Taong bayan ang makakakita niyan. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi makita ng taong bayan 'yan kung merong katarantaduhang ginagawa si BP Sara sa gobyerno. Tsaka kung 'yan talagang walang hiya, 'di ba? Sinasabi ko nga, kung ang mga Duterte ay naging walang hiya, sa Davao pa lang pinalayas na ng taong bayan 'yan. Hindi na sinuportahan ng taong bayan ang mga Duterte. O baka may magsabi dyan, paano hindi susuportahan yan? Matatapang yan, mga ganto-ganyan yan. Baka mamaya kung ano gawin. Hindi ganun. Hindi matatakot ang buong Davao kung alam nila na walang hiya yung mga taong namumuno sa kanila. Pag nagkaisa ang mga taga Davao, kaya nilang patalsikin kung sino man ang gusto nilang patalsikin doon kung sobra na yung ginagawa sa kanilang pahirap. Kaso hindi ganun ang nakuha ng mga taga Davao sa mga Duterte. Magandang paglilingkod ang ibinigay ng mga Duterte sa Davao. Kaya ang mga Duterte ay nanatili sa posisyon nila at lalo silang minahal sa Davao. 'Di ba? Doon pa lang nasubukan na natin ang paglilingkod ng mga Duterte diyan sa Davao. Halos napaganda nila yung Davao. Halos makikita mo talaga is tahimik, hindi ganun kagulo. Hindi katulad dito sa Metro Manila. 'Di ba matindi ang gulo? Yeah. Diyan sa Davao is disiplinado kahit paano. Talagang nabigyan ng pansin ng gobyerno diyan. Kaya naman bumilib ang lahat ng mga taga Davao sa mga Duterte at lalong minahal ang mga Duterte. Kaya wala silang makita, na ginawang kawalang-yaan ng mga Duterte dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dyan sa Davao. At nung naging presidente si PRRD sa Pilipinas, dito sa buong Pilipinas,
Ginampanan din ni PRRD ang tungkulin niya bilang presidente. Sinagasaan niya lahat ng mga korap, lahat ng mga oligarko, binangga ni PRRD na binalikan siya. Pero hindi niya yun pinansin. Tinuloy-tuloy niya pa rin. Kahit ngayon, binabalikan na siya. Di ba? Nilabanan ni PRRD ang droga. Tinulungan tayo nung pandemya. Maraming ginawa si PRRD kahit na hinarang siya ng pandemic. Hindi natapos doon ang pagiging presidente niya sa atin. Hindi niya tayo iniwan bandang huli. Kaya walang makita ang mga tao, no? Doon sa binibintang sa mga Duterte, wala silang makita na totoo. Totoo ba yan na ganyang ginagawa ng mga Duterte? Eh bakit ganito yung ginawa ng mga Duterte sa mga tao? Maganda. 'Di ba? Kaya hindi naniniwala yung mga tao sa kung ano man ang inihahaing reklamo sa mga Duterte. Dahil mayroong resibo ang mga Duterte na ginawa nila. Pero aside from that po, alam nyo, sa akin sa tingin ko, marami pang mabubunyag. Kaya ako parang bigla ako na-excite eh. Sa totoo lang, parang ako na-excite. Siguro yung mga senador, kaya ayaw na nilang ituloy kasi it's just a waste of time. Yes. Siguro dahil bawal umabsent pagka... Diba? Hindi, totoo yan, waste of time eh. Wala naman dapat pag-usapan eh. Kasi, yung mga tao nga eh, hindi humihiling ng impeachment eh. O, pwede lang pag-usapan yan kung yung taong bayan ay isa din sa nagkakaisa yung milyon-milyon na lumabas para ma-impeach si BP Sara. Kaso wala namang lumalabas na ganun eh. May lumabas na ganun ng mga pro-impeachment. Kaso tignan mo naman yung dami nila. 'Di ba? Halos hindi nga nakapag-traffic sa kalsada 'yun eh. 'Di ba? Kita mo ngayong mga sasakyan dinadaan-daanan sila eh. Kita nyo naman yung ginawang rally ng iglesia. Yun talaga napakarami noon. Yung pagpabor sa anti-impeachment kay BP Sara, no? Kita nyo naman napakaraming iglesia ni Cristo talaga. Bukod pa ron may mga dumalo na hindi rin iglesia kahit papaano. Nakikita natin doon. Hindi nila natumbasan yun. Yun pa lang yun, na iglesia pa lang yun. Tapos nung nakulong si PRRD, dinala siya sa ICC. Kita nyo naman ang daming tao, halos buong Pilipinas, buong mundo. Di ba? Buong mundo na yanig. Naglabasan yung mga sumusuporta kay PRRD. Di ba? Kaya bang tumbasan ng mga pro-impeachers yun? Ay, nako. Hindi natin alam. Baka naman talaga mahirap ang trabaho pagka, siyempre, alam nyo, pagka ganyang impeachment, talagang tutok po ang taong bayan dyan. Hindi lamang po malalaman dyan kung sino kung si BP Sara Duterte ay dapat ma-impeach. Kung hindi malalaman din niya kung sino may utak na senador, wala. Kasi court na ang dito eh. Ang procedure nito, court na eh. Ako, na-excite ako bigla eh. Na-excite ako bigla. Diyan malalaman kung parang yan yung yung impeachment trial na yan naman ang magiging basihan ng mga taong bayan sa darating na 2028. Di ba? Yan magiging basihan nila eh. Dito kasi magkakalabasan. Baga parang hindi na tayo mahihirapang pumisil ng mga senador kung sino iboboto natin. Dito natin makikita kung sino hindi natin iboboto tsaka iboboto natin. Diyan palang malalaman na. Dito masusuplak talaga yung mga propaganda ng kamera. Marami silang propaganda eh. Lalo na nung mga hearing na nandyan sa, sa Tuadcom ba yan? Diba? Ang dami nilang hearing dyan na hindi naman nila binibigyan ng chance na sumagot yung tao ng maayos at diretso. Pag sumagot ka, contempt ka. Pag tulad kanina, may hearing na naman. Pinipigilang sumagot, nagpapaliwanag, babaray mo na kagad, ni-name calling mo na kagad. Diba? Ay kaya maganda ito sa Senate kasi ito ay magiging parang court ang setup dito. Kaya nakaka-excite. Ewan ko baka magbago isip kasi may mga pumipigil nga. Although it came from the Duterte bloc. Pero sa tingin ko, ang kanilang concern kasi is waste of time. Yes. This is a waste of time. Aside from the waste of time, unconstitutional na i-transfer from the 19th Congress to the 20th Congress. Napaka mali na hunaw nun. Hindi na tama po yun kasi nag-e-end. Everything ends. Yung Congress na yon, yung na yon, dapat tigil. Bago na naman. So ibig sabihin, dapat
yung impeachment, bago na. Mm. Alam naman natin, may 1-year ban. Ibig sabihin, nagpasa ng 19 Congress, hindi napasok, na-dismiss, may 1-year ban. Bawal magpasa ng another impeachment. Baka mauna pa yung presidente ma-impeach. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Unahin na lang muna yung presidente. Anyway, wala pa naman eh. Gago! So pwede pa. Buong 20th Congress. Alam mo, isipin mo kung impeachment ni Marcos, ang daming pwedeng gamitin dyan. Nako. Maraming pwedeng gamitin dyan. Hindi, para kasing ano, no? Ang nakakatakot kasi dyan, kung tutuusin, yung darating na 2028. Kung sakaling si VP Sara pala rin na maging presidente. Nako. Ako doon ako excited eh. Diba? Doon sa 2028 na yun. Diba? Gusto ko makita talaga yung mangyayari. Kaya yun ang inaabangan ko eh. Para siyang teleserye na talagang inaabangan mo yung ending. Yung ending kasi niyan sa 2028 natin malalaman. Diba? Sino-sino kaya? Diba? Sino-sino kaya ang Nako. Makakalasap ng malupit na Ang dami hong masasabi natin mga bagay na kaya bumaba yung tiwala ng taong bayan. Kasi yun lang naman ibig sabihin ng impeachment eh. 'Di ba? Yung hindi ka na pinagkakatiwalaan, hindi ka na ng taong bayan. Sigurado ako madadali ka. Yun yung ibig sabihin ng impeachment na hindi ka na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Kaso isa yun sa isa yun sa wala kay BP Sara. Yung hindi na pinagkakatiwalaan, hanggang ngayon pinagkakatiwalaan pa rin si BP Sara. Kasi kung hindi siya pinagkakatiwalaan ng taong bayan, yung mga in-endorse niya, hindi na mananalo yan. 'Di ba? Kahit isa sa PDP laban, walang mananalo dyan. Si Senator Amy nga, 'di ba, nakahabol pa na i-survive pa yung political career ni Senator Amy nung in-endorse siya ni BP Sara. Kahit pa paano, naging number 12 si Senator Amy. Umakyat siya. 'Di ba? Kaya doon sa sinasabi na malabo 'yun. No? Kasi kahit anong paninira ang ginagawa kay VP Sara, ang tiwala pa rin ng taong bayan ay hindi nasisira. Nandun pa rin ang suporta. Kita naman natin eh. Ano ka dyan? Lalo na yung mga kasinungalingang pinagsasabi mo. From doon sa bigas, from doon sa walang baril, ang dami pa po. Kung actually sa sobrang dami, hindi mo na matandaan eh. Alam mo sa sobrang pagsisinungaling, parang na-immune na tayong lahat. Hindi nyo napapansin? Parang, hindi, eto tanongin ko kayo, parang normal na lang eh. Parang normal na nagsisinungaling na yung presidente. Parang, ewan ko ba, accepted na. Ganun ang dating eh, di ba? Kaya ako parang nanghihinayang ako sa sa karera ni PBBM eh. Sa pulit, sayang yung pagkakataon na dumating. 'Di ba? Halos nakuha niya na yung tiwala ng buong tao eh. Pati yung mga pro Duterte, mga DDS, nakuha niya na lahat ng tiwala ng iba. 'Di ba? Naging maayos na yung takbo ng Marcos, nirerespeto na. Kaso biglang sa isang iglap, sa isang pitik lang, biglang nagkaganito. Kaya nga sinasabi ko, hindi natin alam ang magiging resulta ngayon 2028. Ano ba ang magiging kapalaran ng mga tao na tumapak sa mga Duterte pagdating ng 2028? Eto, pakinggan natin itong banat po ni Bato ni Torre kay Bato. Kay Baste pala. Sinagot niya si Baste, di ba? Tungkol doon sa unqualified daw itong si Torre. Which is totoo naman. Tingnan natin kung ano ba merong qualification nito si Torre. Aside from doon sa pang-aabusong ginawa niya sa KOJC compound at saka doon sa walang due process na ginawa niya kay Pangulong Duterte. Di ba? Pakinggan po natin itong hirit niya tungkol sa sabi ni Baste na unqualified siya. Una-una yung pagiging two-star mo, lang yun eh. Pinaspas lang yun eh. Naalala mo? Kaka-promote mo pa lang eh. Pinaspas yun after mong bitbitin si Duterte sa dahig. Doon ka kagad pinaspas mo kagad pinaspas kagad ni Marcos yung pag-angat sa'yo. Doon talaga siya pumutok si Torre. Yung pagkakadala sa dahig. Kumbaga mission accomplished mo yan.
Ang kapalit niyan, PNP chief ka na, parang gano'n. Ang dami nagkasabi nun no? Parang yun yung naging reward sa kanya. Diba? O ngayon, eto na. O, naging 2-star ka, tapos naging 4-star ka. Ang kapal ng mukha mo, sir. Totoo lang. Pinakamakapal na mukha na sa bagay, itsura mo pa lang eh. Makapal na talaga yung mukha mo. Sir, para ikumpara mo yung sarili mo kay Bato, nakita mo ba yung mga picture ni Bato na sumabak sa gera? Ha? I mean, kasi may nagsabi pa doon, ang usapan dyan, Rango, hindi yung gera. Tanga talaga eh. Ang sinasabi natin dito, marami yung accomplishment si Bato. Aside from, una, PM Mayor si Bato. Ikaw, PNPA. Hindi ko sinasabi mas mababa ka, Kasi pero naman, sa PNP chief, maganda maging basihan yung mga achievement na nagawa mo. 'Di ba? Kasi talagang yan si Bato, 'di ba? Sinasabi nga ni Sir Banat Bay, marami talagang achievement sa pakikipag 'di ba? Si kasi talagang diyan lang talaga eh. Diyan lang yan pumutok sa kanya eh. Kay Torre yung KOJC at saka yung kay PRRD. Kung hindi pa dumating yan, hindi maano. Siyempre kaya nga puspusan talaga eh na ginawa niya yung ganyan eh. alam naman po natin yan, kaya nga traditional. Kahit ako, hindi ko malaman kung ano yung mga naging achievement niya ni Torre. Hindi ko alam eh, di ba? Lang yan talaga yung tumatak sa kanya eh. O, di ba? Pero si Bato, iba talaga. Talagang sundalo talaga. Talagang talaga yan, di ba? Puro PM Mayor ang PNP chief. Yan po ay talagang yan, tradition. Kasi nga, iba po ang katuruan doon. Iba rin ang disiplina ng mga nasa PM Mayor. Alam po natin yan. Ikaw ang kauna-unahan. Isipin mo, kauna-unahan kang hindi sumunod sa tradisyon. Ika nga. Ha? Hindi pala siya, si Marcos. Na ilagay ka bilang isang PNP chief. Tapos ikukumpara mo sarili mo kay Batong. Kapal ang mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, sir. Bakit naging PNP chief ka kasi reward. Hindi sa akin nagagaling nga. Maraming tao nagsasabi na ganyan, na parang binigyan ng reward. Si Bato, ang daming gera na nasabakan yan. Marami talaga siya. Makikita mo yan sa mga video-video tsaka picture-picture, di ba? Yung may buhok pa siya. Naubos na nga buhok niya dahil sa dami ng gerang niya eh. Ito yung gusto ko kay Sir Banat Bay. May halo ka na eh. May halong komikero eh. Nilabanan niya eh. Yung buhok. Talagang siya, mandirigma, ika nga. Mandirigma si Bato. Okay na sana, Banat Bay. Kaso nga, nilagyan mo palang gano'n. Naubos yung buhok. Peace kay, kay Senator Bato, love natin yan. Ikaw, sir, Magpe-press-con. Yan lang ang ginagawa mo sa buhay mo, mag-press-con na mag-press-con. Kaliwat kanan, talagang pa-interview ka. Hindi, di nyo pansin? Ito lang ata ang PNP chief na kaliwat kanan ng interview. Talagang alam mong may plano sa buhay. Pero sige, subukan mong kumandidato. Ay, nakakainin ka talaga ng ng inudo. Kaya sinasabi niya marami daw siyang supporter kahit pa paano yung sinasabi mga nagtatago lang. Parang hindi nagpapakita. Kaya mas maganda talaga, ang basihan talaga ng isang taong sinasabi niyang malakas siya is tumakbo ka nga ng isang posisyon sa gobyerno. Sa 2028. Oh, di ba? Pwede. Subukan mo. Si Torre, subukan niyang tumakbo. O pag nanalo siya, di totoo yung sinasabi niya. Pero pag natalo siya, nako. Toro, sa tingin ko lang subukan mo kumandidato pagka-retire mo, kandidato ka. Tingnan mo, wala mangyayari sa'yo. Kasi talaga namang ito si Torre, wala naman po talaga itong experience na masasabi mo. Feeling yung gumaganon, bumubunot-bunot sa TikTok, gumaganon-ganon. Yun lang experience niya. Napapanood ko nga yun eh. Ewan ko na. Ginagaya ito si FPJ. Kung nakaano na to eh. Sumabak na ito sa mga matitinding mga operasyon eh. Baka sa opisina lang ito eh. Sa opisina lang. Wala. Kaya wag mo ikukumpara sarili mo kay Bato. Napakalayo mo. Ang daming award ni Bato. Tagumpay yung, taong bayan na magsasabi. Yung nangyari kay Bato, kaya nagtagumpay ang war on drugs ni Pangulong Duterte kahit sinasabi nyo marami namatay. Talaga marami mamamatay. Meron bang gerang walang namamatay? No. War on drugs nga eh. Tsaka syempre, mga yan eh. Natural yung war on drugs na yan, hindi basta-basta susuko yan dahil milyones ang pinag-uusapan dyan. Hindi naman piso-piso, 100 yan eh. Diba? Masasabi nating sobrang tindi na nang nagawa niya nung naging PNP chief siya.
Di ba? Ay, ikaw. Una-unahin natin, isa-isahin natin ha. Number 1. Ikaw ho ay na persona non grata. Ayun. Sa isang Yun city. lang. Tingnan ninyo. Ipapakita ko sa inyo ha. Ito po, para maano nyo. Ayan. Ito po, according to the Calbayog Journal. Ayan, Calbayog Journal. Ayan po, may resolution sila declaring si Torre bilang persona non grata. Anong dahilan? Ayan. For allegedly engaging in partisan political activity and for his failure to curb criminality in the city of Calbayog. O yun. Persona non grata. So ibig sabihin, meron na pala talagang ugali itong si Torre na maging political in nature. Ibig sabihin, sip-sip, ganun, kadibis. Hindi po siya nagsisilbi sa taong bayan. Siya po ay nagsisilbi sa iilang politiko. As a matter of fact, sabi pa dito failure to curb criminality. Ayan, linaw po. Failure to curb criminality in the city of Calbayog. Hayaan na natin si Torre, di ba? Kahit pa paano meron siyang 3 years na naranasan niyang maging PNP chief. Diba? Kaso nga lang, after 3 years, ano kaya ang magiging resulta din sa kanya? No? Yun din hinihintay ko eh. Part of the resolution passed during its regular session early today, May 21. Nakakaya yan, mantakin mo. May isang siyudad na pinipersona ng grata ka. Sabi dito, whereas, Philippine PNP should be highly capable, effective, incredible police serving, working in partnership with responsive community towards attainment. Whereas, Nicolas Torre failed to effectively perform his duties and responsibility being such as he unsuccessfully prevent crimes and effect the arrest of identified criminals. So, yung pautot niyang 5 minutes na responde, wala. Dito nga, hindi mo nga alam mo yon, ikaw ang PNP chief. Dito, sinasabi ng mga taga-Calbayog na hindi mo nga naayos yung lugar. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Vai. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.